verse 23. Okay, verse 22 hanggang 24. Makibasa po. Sa verse 22, si Sister Malo. Sa Romans chapter 3, page 480. 480. Romans 3. 82 Pastor. Verse 22. Simula sa verse 22. Maging ang katwiran ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesucristo tungo sa lahat at sa lahat nila na mananampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Amen. Dito muna tayo sa verse 22. Salamat po, Sister Malo. Nang sabi ko dito, maging ang katwiran ng Diyos na ito sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesucristo. So, ang ating Jesucristo pala, meron din po siyang pananampalataya. No? Hindi lamang po tayo, kundi ang ating din Jesucristo ay meron din pong pananampalataya. Na ang pananampalataya po ng ating Jesucristo, katulad din ng ating pananampalataya sa Kanya. Tama? Sapagkat ang sabi ho dito, malinaw na maging ang katwiran ng Diyos na ito sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesucristo tungo sa lahat at sa lahat nila na nananampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Bakit po sinabi ni Pablo na ang pananampalataya natin sa ating Jesucristo ay parehas, ibig sabihin, walang pagkakaiba? Bakit po sinabi dito? Bakit po sinabi ng ating kapatid na Pablo na ang pananampalataya natin at ang pananampalataya ng ating Jesucristo walang pagkakaiba? Bakit? Sapagkat ang ating pananampalataya, tandaan po natin, ay galing po sa ating Diyos. Yes. Tama? Ang Jesucristo po ba, sino nagsugo sa Kanya? Sinugo ba si Kristo ng tao para magligtas? Ang Ama, ang Diyos Ama ang nagsugo sa Kanya. Kaya natural, ang pananampalataya ni Kristo, walang pagkakaiba sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, parehas. Kailan ito naganap? Noon naman nananampalataya ating Jesucristo, nung siya po ay nakatawang tao. Tama? Nakatawang tao siya para tayo tubusin. Okay? Kaya anong sabi ho dito? Sa verse 23. Yan, babasahin ko ni Nanay Luz ang verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaayos sa kaluwag. Yes. Amen? Malinaw, no? Sapagkat, salamat po Nanay, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinong lahat? Lahat ng mga tao sa buong mundo. Tama? Lahat. Walang exemption. Lahat po ito. Inirang at hindi. Inirang at saka hindi, lahat nagkasala. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, dahil sa kasalanan, kapos, hindi nakaabot, no? Tayo sa pamantayan ng ating Panginoon. Hindi nakaabot saan? Sa nais at kalooban ng Diyos. Hindi abot saan? Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nung buhay po natin noon, nagkasala, dahil nga, sabi ko, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, hindi mo talaga maluwalhati ang Diyos. Tama? Tama po? Walang tao during the time na lumumuwalhati sa Diyos, maliban lamang siya ay binuhay na magmuli na galing po sa patay na kalagayan. Tama po? So mahalaga po yan na makita ho natin na tayo pong lahat
ay nagkasala. Yes. Lahat tayo nagkasala. Ipagsabi na lahat tayo nagkasala, until nakaabot sa kalwatian ng Diyos, ibig sabihin, ay wala tayong kakayanan, no? Na sumampalataya, wala tayong kakayanan na maglingkod sa Diyos, kasi po, hindi tayo nakaabot sa kalwatian po ng ating Panginoon. Kailan po tayo nakaabot sa kalwatian ng Diyos? Nung tayo po ay na-born again. Nung tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Na ang tinubos po ng ating Hesus Kristo, ito po yun mga ibinigay ng Ama. Sino po mga ibinigay ng Ama? Ito po yung mga hinirang, mga pinili before the foundation of the world. Ang tanong, lahat po ba ng mga tao sa buong mundo tinubos ni Kristo? Sa inyo, nanay? Hindi po. Sa inyo, sister? Hindi rin. Kay Nanay Lenny, lahat po ba na tao sa buong mundo ay tinubos ni Kristo? Palagay niyo po, nanay? Hindi. Sa iyo, Brad? Tinubos. Tinubos lahat. Di ibig sabihin lahat, walang maimpyerno. Dahil lahat tinubos eh. Ang katubusan para matubos ka sa impyerno, tama? So kung lahat tinubos, wala mapunta sa impyerno. Walang say-say sinasabi ni Lord na mayroong mapupunta sa impyerno. Ang tinubos, hindi lahat. Ang tinubos, mga hinirang ng Diyos Ama before the foundation of the world. Basahin po natin. Okay? John. Okay? John chapter 6. John chapter 6, verse 39 up to verse 40. Okay? Sige po. Babasahin po ni Nanay Lenny. John chapter 6, verse 39 up to verse 40. Sa page 304, pakitulong mo, Brad. 304. Page 304 po. Ayan. Okay. Salamat, Brad. 39 to 40 po, Nanay Lenny. At ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin na sa lahat ng kanyang naibigay sa akin ay hindi dapat iwala. Ang sinumang hindi dapat ibangon. Amen. Verse 40. At ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin, na ang bawat isa na nakakita sa anak ay sumasampalataya sa kanya. Nawa ay magkaroon ng balang ang buhay at mabangon siya sa mga araw. Amen. Malinaw, no? Na meron pong ibinigay ang Ama na hindi dapat iwala ng ating Preso Kristo. Ito po yung mga tinubos. Ito po yung mga hinirang before the foundation of the world. Kaya ang sabi po doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So, sa madaling salita, ang tinubos lamang ni Kristo, ito po ang mga hinirang ng Diyos, ito po ang binigay ng ating Ama kay Kristo. Na ang sabi ni Kristo ay hindi po niya iwala. Tayo po yun, no? Na mga tinubos ng ating Panginoon. Kaya, malinaw na dahil sa kalagayan nating kasalanan, tayo po ay tinubos. Kung tayo po ay tinubos, ibig sabihin, wala po tayong ginawa. Tama? Kasi siya nagtubos sa atin eh. Siya ang nagligtas sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So malinaw po yun. Kaya, ang katubusan po ito ay libre na biyaya po ni Lord. Sa verse 24, babasahin natin. Romans chapter 3 verse 24. Pakibasa po. Pastor Bimbim, pakibasa. Sabi dito sa wikang Tagalog,
bilang binigyang katwiran na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa katubusan na nakay Kristo Jesus. Tingnan niyo po. So, walang bayad pala ang pagtubos ni Kristo sa atin. Pag sabing walang bayad, hindi mo ginawa. Pag sabing biyaya, ginawa lamang po yan ng Diyos. Okay? Pag sabing walang bayad, libre. Di po ba? Libre, wala kang ginawa ron. Hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan, no? Hindi mo ginawa yung katubusan na binigay o pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, walang iba kundi ang kaligtasan at buhay na walang hanggan.